consider ko talaga yung sarili ko na mahiyain and introvert. Na yung isa sa pinakauna dito, kukunin ko na buong Pilipinas. Mayaman ako or successful ako? Hindi. Hindi, mas maganda yung app kasi pagka app yung business mo, di ba? Ngayon, technology na. Ang dami doon failed. Pwede natin itansya na 99% failed sila. Winner takes all attitude. The Master Studio. Good day mga masters! At ngayon, makakasama na naman natin ng isang entrepreneur na siguradong marami tayong matututunan. Please welcome Master Jer Alvin Vincent Ang. Hello! Hello! Hello sa inyo. Jer, congratulations sa pagbukas mo ng 4th branch ng Thank you. Spanda. Thank you. Can you tell us more? Ano ba tong Spanda na to? Bali ano siya, express massage din siya. So tulad siya ng mga ibang competitor natin. Ang difference lang nito is that sila kasi nakafocus sila more on the lower end ng market. Kami naman is nasa medyo mid. Hindi pa naman kami high-end eh. Hindi pa kasi nakapunta na ako sa mga high-end talaga. So ito medyo mid to high-end to. Pero affordable na tipong pwede ka mag 2 to 3 times a week, no? Parang Starbucks kami. Yun, Starbucks level ng massage. Yun yung in-offer na. Pero express massage pa rin siya. Wala siya yung mga yung let's say meron ka pang steam or parang sauna or jacuzzi. Wala nun. So, express massage pa rin. Parang ni-level up mo yung usual na massage. Yes, so nakafocus tayo hindi lang basta dun sa masahe. Syempre, dun sa pagpasok mo, komportable ka, relax ka, na parang, uy, gusto ko talaga magtanggal ng problema ko sa buhay, na stress ko sa buhay, mas okay na sound, mas okay na visual. So, holistic yung approach. So, kailan mo ba na-conceptualize to? Paano mo naisip? Parang bigla na ba sumakit yung likod mo, gano'n, tapos papasahin ka ako, ganyan. Actually, mahilig talaga akong magpamasahe. I think mga, let's say, 7 years na kasi kami. So, before pa, long time ago, madalas ako magpamasahe. Outside or kahit sa bahay. Wait, kung di kasi alam ng mga viewers, no? Before kasi, nasa software development din ako before. Tapos meron akong friend na balak niya magtayo ng parang, uso kasi nung dati is yung parang marketplace eh. Idea is dapat may ganun din for service. So kaya may mga lumabas ngayon ng mga parang ganun for service. Tapos ako, ang naisip ko is why not i-try natin for massage. Yung friend ko na yun, siya talaga yung unang balak gumawa nun. Developer siya. Oo. Kaso pumunta na siya ng Japan at hindi niya na ipupush yun. Sabi niya sa akin, gusto mo ba ito na i-try itong ganitong klaseng idea? So, binigay na niya sa'yo yung idea. At pwede kong execute. Pwede. Walang royalty. Walang royalty. Akala ko kasi din dati, ganun kadali. At akala ko ganun kadali na parang tipong, ito na idea, execute mo lang. Hindi. Grabe talaga, sobrang hirap. Actually, dun ako naubos. Nung time na yun. Naubos talaga ako doon. By ubos, ibig mo sabihin pera o pati yung... Lahat! Grabe talaga, pati pera, definitely pera. Tapos, pati yung oras mo, yung effort mo, yung creative juice mo, lahat naubos doon. Hindi to worth it. So, to cut the long story short, basta nag-try muna ako ng ganun. Tapos, imbis na doon ako napunta, hindi, sige, ituloy na lang natin ng walang app. Talagang massage na lang. Yun yung nag-work. So, nung nag-work yun, bakit ko itutuloy dito? Parang uphill battle ako dito sa software development. Dito sa massage, going good naman. Yun yung nilaban ko kasi dumating yung pandemic. Another problem na naman yun. Grabe ng pandemic. Way back, home massage kami. Tapos bawal lumabas. Bawal ang contact bawal ang contact eh. Physical, any physical contact. That time, mga 45 massage therapists na meron ako noon. Baksa kami to 2 to 3 massage therapists. Pwede na 2 to 3 tapos slowly climbing. Kasi na-realize ko na people want to go out. Ayaw na nila ng home massage. So doon na nag-start yung first branch sa Roosevelt, which is hindi pa nga talaga yun na 100% mine eh. Franchise pa yun ng brother ko. Parang siya pa yung may lakas ng loob na hindi, okay na to, gawin na natin. So siguro I will say na I got lucky din. Hindi siya parang purely na parang okay, ikaw nakaisip niyan, no? So, ang galing. Wala ka pang branch, meron ka ng franchise. Parang ganon. Parang ganon. Siguro ang naniniwala siya nun sa, okay, may experience na to. Kasi tagal na ako nag-home service massage nun eh. Tapos may branding naman na to. Kumikita naman to dati, nung hindi pa pandemic. Parang ganyan. Tapos naniniwala din siya on
his end naman na matalino din kasi kapatid ko, totoo lang eh. Alam niya na marami nagsara, So, okay magtayo ngayon. Parang okay. Makukuha mo yung market nila. Parang Bitcoin or stocks, diba? Nag-buy the dip siya. Kaya yun doon, yung naging successful yun, aba syempre, mas lumakas na yung loob ko. Diba? Kasi alam ko na nga talaga ito, tapos possible pa ba talaga. So doon siya nag-start, branch 1, 2, 3. So anong masasabi mo doon sa mga viewers na sinasabing, hindi, mas maganda yung app kasi pagka app yung business mo, di ba? Ngayon technology na, hindi na uso yung mga traditional na ganyan, yung may brick and mortar, di ba? Yan natin naririnig, yan mga guru, di ba? Huwag ka mag-brick and mortar, lahat lagay mo sa internet. Okay naman na ilagay siya sa internet for marketing. So for example, massage or spa, lagay mo pa rin sa internet. Mag-ads ka pa rin sa internet, maging okay pa rin yung social media mo. Kasi yun yung kapalit ng TV ngayon eh. Kapalit ng newspaper ngayon eh. Kung dati mga tatay at lolo natin nagbabasa lagi ng dyaryo or nanonood lagi ng TV, tayo hindi na. Lagi na tayo nasa cellphone, di ba? Ganun yung way na ilagay mo siya sa internet. Pero kunyari, mag-app ka, ano siya eh, I think yun yung pagkakamali ko dati. Dati kasi ang gusto kong mangyari, parang hindi ko siya inisip na parang gusto ko lang kumuha ng market share, di ba? Greedy ako. Kumbaga gusto ko, ako na dapat yung Ikaw na yung pogi. Oo, ako na yung number 1 dapat sa Pinas, parang gano'n, or sa buong, parang gano'n, di ba? Kasi gano'n ang laban ng mga tech business, let's say sila Facebook. Number 1 na siya doon, wala. Lahat ng iba wala na eh, di ba? Okay, sa Pilipinas na nga lang, kahit nga si Uber, na out of the picture pa eh, di ba? Tapos may mga pumapasok. Pero kumbaga, ilan lang yung panalo doon, like, isa or dalawa, tatlo, di ba? Yung sabi, naisip mo, ako na yung isa sa pinakauna dito, kukunin ko na buong Pilipinas, para gano'n. During that time. Pero dahil nga din dun sa kapatid ko, sabi niya sa akin, instead of going dun sa parang may term siya dun eh. Parang winner takes all attitude. Huwag na lang, kuha ka na lang dun sa panalo ka dito kahit may market share ka lang. So, mas okay na slice na lang nung cake kesa buong tinapay lang. Oo. Pero at least, dito panalo ka. Di ba? Tapos syempre, unti-untiin mo na lang So what changed? Kasi alam ko syempre as an entrepreneur, minsan matigas ulo natin, di ba? Talagang ito yung gusto kong path, di ba? So, syempre I'm sure medyo proud ka nun. Nakagawa ka ng app, it's working for how many years, ganyan. Syempre, I'm sure yung brother mo, hindi naman yan parang bigla na lang nagsabi, no? Syempre parang meron yan, inuunti-unti ka, tapos, sige na nga, makikinig na ako sa'yo. Actually, nakakatawa pa niyan. Hindi naman yan tipong, franchise ako sa'yo, tapos, tara, pagtulungan natin. Actually, sagot ko sa kanya ng time na yon. Kung mag-franchise ako, ang sabi ko sa kanya, totoo lang di kita maasikaso. Sabi ko, totoo lang di kita maasikaso. Kung gusto mong hiramin yung pangalan ko at gusto mong turuan kita from time to time, at ito yung ginagamit namin sistema, ito yung gumagana, ito yung hindi. Kung ma-improve mo, okay lang. Ganon siya nangyari. Pero ikaw bahala. Sabi ko kasi ang busy ko noon, sobrang busy ko talaga noon. That time nasa software development ako. Grabe din talaga. Ngayon kung tatanong mo sa akin kung wala ish. Kumbaga, i-humble down ko lang talaga na buti na lang sinuwerte ako doon. Kasi yung kapatid ko yung na siya pa yung mas naniniwala eh. Diba? Sige, go ko to kasi nakikita kong okay. Diba? Hindi naman ako eh. During that time, naniniwala ako na possible. Pero ako mismo gagalaw dyan. Wala akong time nun. Got lucky. Yung masabi ko. So masasabi natin, bago ka maging swerte, bago mo makuha tong lucky na to, no? Ilang business ba pinagdaanan ni Jer? Like, first business ba to? Gano'n? Madami. Actually, isa yun sa tingin kong katotohanan sa pagnenegosyo. Totoo lang. Marami kasi nagsubok ako mag-siomay. Na sarili ko hindi naman ako nag-franchise. Sumubok din kami dati ng taxi. Nasa garments din kami. Garments yun ang pinaka mas nagtagal. Garments ako, flyer kami ng mga org shirts sa mga different schools. Naalala ko yan. Ayun, malapit na yun na as in, nagdi-deliver na kami ng stocks namin hanggang Visayas at Mindanao. Diba? Hindi naman gano'ng karami, pero marami. Totoo lang. It's still existing? Lahat yun wala. Anong nangyari doon sa, let's say, malaki na yung garments, di ba? Yung totoo. Yung totoo kasi niyan, na-meet ko kasi dyan yung isa sa mga ex ko. Tapos, kasi kami, different stages talaga siya na kung nasan ka financially. Di ba, let's say, mga iba kasi simple lang nila binabreakdown na parang ito, natrabaho ka, ito, nag-freelance ka, ito, nag-negosyo ka, ito, investor ka. Pero totoo lang, sa mga nagbi-business, marami pang iba't ibang kategorya yan. Diba? So nasa ibang level kami. Tapos siya na yung nagsasabi sa akin na, alam mo, nakasama na kita, nakita na kita, gumawa dyan. Pero yan yung negosyo na Hindi para sa'yo. hindi kaya yaman. Sabi niya sa akin. So, ang tagal ko sa garments. Matagal, like
10 years, let's say. Pero hanggang dun lang naabot ko. Doesn't necessarily mean na nag-deliver ako like buong North Luzon tsaka some South Luzon. Doesn't necessarily mean na mayaman ako or successful ako. Hindi. Totoo lang. Parang yun nga yung dating na parang ang laki mo kasi nag-deliver sa iba't ibang school pero bakit walang resulta? Or yung resulta is napundar. Parang ganon. Bakit di mo malaki yung bank account mo? Asan yung boss? Asan yung... Wala. So parang sobrang effort lang talaga niya. And sobrang dami mong kliyente, may portfolio, etc. Pero yung pera, maliit na maliit talaga. So masasabi ba nating maraming regrets ang isang Jer Ang? Saan? Sa garments? Or sa lahat ng yon? Di naman. I think, kailangan siyang daanan talaga kasi hindi ako magiging ito ako ngayon. Hindi ko na pagdaanan lahat, naging problema ko. Kasi lahat yung may matututunan ka eh. So meaning mo, kung bibigyan ka ng chance bumalik sa past, hindi mo babalik? Ano ba makakausap ko si Alvin ang noon? Sabihin ko, Pwede. tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Anong mali? Explain ko kagad sa'yo. Ganito, ganyan. Ina-shortcut ko siya. Siguro kung okay mag-garment, siguro pag-garmenting ko pa rin siya. Pero just enough para matuto paano makipag-deal with authorities na clients mo. Yung clients mo kasi, let's say for example, president or dean or purchasing office, may matututunan ka naman eh. Paano gumawa ng yung mga basic proposal letter, company profile, paano ka mag-market, may matututunan ka eh. Pero kung tama na siguro yung mga 2 to 3 years, hindi ko ba natagalin ng 10 years? Hindi, grabe, Diyos ko. So, syempre, nakikita ng mga viewers natin ngayon, no? Parang ang galing naman ni Master Jer, di ba? Ganyan ka ba talaga simula nung dati pa? Like, ang galing mong mag-project, malalim ka mag-isip, or is it developed? Actually, nung college ako, first year college ako, dun kasi nag-start na mag-try akong mag-alok ng damit. Diba? Doon ako nag-start ng business eh. Iko-consider ko talaga yung sarili ko na mahiyain and introvert actually up until now. I remember nung nasa harapan ako ng student council office para mag-alok ng damit, hiyang-hiya ako nun kasi una, hindi ako equipped eh. Hindi naman ako nag-business course, wala akong training sa sales, wala akong alam sa garment, mahina ako sa design, pero binebenta ko tong produkto. Okay? I mean, syempre may catch naman eh kasi nasa network namin na nasa garments talaga yung let's say yung auntie ko, 'di ba? So, naging mas madali sa akin, totoo lang. Meron akong advantage doon dahil okay, may supplier ng tela na okay na goods na to. Ganyan. Pero nung humaharap ako, sobrang ang inisip ko na lang nun is pili ka na lang, mahihiya ka o uuwi ka na may potential kang that time, alam ko 2,000 na damit yun. Sabi may patong kung ganito. Malaki-laki, totoo lang. Mga 5 to 6 digits, let's say, yung kikitain ko dito, mahihiya ka, gagawin mo to. Ganon lang sa akin, pero pumasok ako. Tinry ko mag-ano, kahit hindi ko alam. In the end, nung pinakita ko kung ano meron kami, hiningan pa nga ako ng, sige, mag-iwan ka ng quotation mo. Naalala ko talaga yon. Nag-freeze ako nun. Konting-konti. Anong quotation? Gano'n ako kahina nun. Anong quotation? Like, time is good. Quotation. Quote yung nasa hindi ko alam quote price pala, ganyan. So, talikod lang ako, labas na ako. So, yun, kumbaga, doon ako dati. Hindi pa rin ako ganun kagaling ngayon. Pero, I think, nag-level up naman tayo lahat as long as you practice it. So after 4 branches of Hispania, no? So ngayon nakatayo na sila. Kamusta na yung normal working day ng isang Alvin Ang? Normal working day. I think isa sa mga, ewan ko sa iba, baka cons isipin nila, no? Kapag nasa massage industry ka kasi, talagang hapon hanggang gabi siya. Way back, ang last call namin is 2:30 a.m. Ang close namin is 3 a.m. Binabantayan mo yon? Kasanay talaga. Gising ako ng 3 a.m. Gusto ko malaman kung magkano yung benta. Actually, may mga iba kasi isip lang gusto mo malaman magkano yung benta dahil gusto mo alam magkano kikitain mo. Hindi. Gusto mo alam kung magkano yung benta kasi, okay, may pagbabayad ako. Diba? Bayad ako sa salaries ko, sa mga monthly yung upa mo, yung marketing mo, lahat, gano'n. So anong masasabi mo doon kasi marami ang nag-isip, no? Ay, gusto kong magpamasahe, mahilig ako magpamasahe, magtayo ako ng spa, tapos after nyan, iiwan ko na yan, mag-isang kikita yan, di ba? Maraming gusto magnegosyo sa atin, yan ang iniisip, di ba? Magtatayo, passive income. mahilig akong kumain, so magtatayo ako ng resto para mangyari, libre na yung pagkain ko. Di ba? Mga ganyan, di ba? So ano masasabi mo doon sa mga nagnenegosyo na ito yung nasa may after ko itayo yan, hindi ko na kailangan bantayan yan, no? Pupunta na lang ako dyan para pagbabasahe, para kumain, no? Ang masasabi ko doon, I think ang spa is different sa ibang business. I mean, lahat naman siguro iba-iba. Pero may mga business siguro na mas madali na
na i-start mo on your own. Hindi ako sure dito pero yun yung tingin ko talaga, yun yung tingin ko. Tingin ko kung may passion ka magluto or magtimpla ng kape na masarap at mag-put up na small store mo na ganun, can work, higher chance na can work kaysa sa pagmamasahe. Kasi ang daming therapist na magaling siya magmasahe at okay naman at tingin niya kaya niya magnegosyo. Ang dami doon failed. Pwede natin itansya na 99% failed sila. Hindi siya parang magaling ako magluto, magtayo ako restaurant Sa masahe hindi ganun Iba siya. For example, hindi ka marunong magmasahe, pero kunyari negosyante ka na. Sige, imbis na paano ba? Ito kasi baka sabihin nyo bias ako Instead na mag-franchise ako, okay, magtatayo ako sarili ko. I think okay yun for restaurants, for cafes. Ayaw ko. Pero for spa, hindi talaga. Sobrang dami nag-fail sa spa. Sobrang dami. Hindi siya ganun So anong masasabi mong meron isang skill ang Ispanda team at si Master Jer na talagang kaya namin patagalin to? I think hindi siya ito yung isang skill, ito yung ganyan. I think, ang important dyan is yung current track record. Yun na lang. Kasi pag sinabi natin, ako ganyan, ito ganyan, hindi mo naman masasabi yun Check mo na lang kung ano yung current track record. Meron na akong years of experience na gawin ito. Kumbaga, isa yun sa mga bibilhin mo na alam ko na to, napagdaanan ko na to. Ito na yung tamang gawin. Magiging okay na tayo dito. Higher chance. Pero kung gusto mong sumarili, okay lang din naman. Problema doon. Pero actually may nagtanong na sa akin na before pa, magtatayo ako ng spa, ganyan. Way back to hindi pa ako biased na ito kasi hindi pa naman ako wala pa akong spa nun Home service pa lang ako. Tinanong niya ako, sabi ko sa kanya, wag. Parang lalo na kunyari, first business mo, second, third mo, wag ito, hindi ito yung para sa'yo. Sinasagot ko siya, tinutulungan ko siya nun. Ito yung ganyan. Tapos yung tinanong mo kanina, kung magiging like passive ba siya, sa unang 3 buwan, hindi siguro. Medyo malaking, may involvement ka talaga. Pero moving forward, hindi siya ng pause. Sa management side, saan ka tingin mong mas inclined? Doon ka sa strict na side o doon ka sa medyo relaxed na side? Actually, ang funny na to totoo lang Kasi pagkausap ko yung isa kong partner, sa ibang bagay strict siya, sa ibang bagay loose ako, sa ibang bagay naman baliktad kami. Ito yung isa kong partner Sa kabila ko naman partner, actually gano'n din pala. Sa kabila kong partner gano'n din, parang strict siya dito. Iniisip ko, ba't ka strict dyan? Late naman ang pinag-uusapan dito. Hayaan mo na yan, tapos na tayo, ayaw ko na isipin, pero bahala kang gusto mo. Pero sa kabilang bagay, dito tayo magiging strict kasi ito yung key ingredient Dito tayo magiging strict, parang gano'n. So, hindi ko masabi na strict ako o hindi. Pag tinanong siguro yung mga recent ko kung strict ako o hindi, tingin ko balance rin na sabihin nila. Sasabihin nila ay strict yan, pero at the same time, hinahayaan kaming gawin. Hindi ako micromanage. Pero pag mali ka, kaya ko sabihin sa'yo na mali ka. Diba? Kasi kailangan mo malaman yun emosyon mo lang naman yung tatamaan Ako, mawala kang pera. Diba? Kaya lang sabihin sa'yo. Buti sana kunyari, ako na lang pagalitan mo, pero yun na walang pera. Bawal ko, di ba? Hindi naman ganun. So if you don't mind, on the average, how much ang kinikita ng isang Ispanda brand? Depende sa size ng lugar mo. Depende. Size ng lugar mo, syempre ilan yung beds mo, ilan yung therapist mo. Siguro instead of, yung pinakamalakas namin kasi, yung Banawe, around 350. Net na yon naman. Net. So looking forward, saan napapunta si Master Jer? Let's say 5 years down the line. For Spanda, open talaga kami for franchise. Na-reply ako, ito yung meron kami. Kung magpo-proceed, edi okay. Ganyan. Pero for me, ako hindi. I think ang difference ko with the different other business people is that hindi naman siguro sobra, baka ako'y kulang Pero sobra silang parang Aggressive. hindi lang aggressive Parang more on pera talaga yung goal nila in life. Yun, na mahilig talaga sila sa pera. Gusto nila ng more and more and more. Ako okay naman sa akin din yung more. Pero na-imagine ko talaga na hindi ko nakikita yung sarili ko na doon nakafocus. What's the value that is more important than money? I think happiness. Parang ang cheesy ng pakinggan pero happiness. I think dapat enjoy mo yung buhay mo hanggat nasa ganyan ka age. So I'm sure merong mga viewers na medyo pumantig yung tenga, Parang baka naman pwedeng makapag-franchise yan. If ever gusto nila, ano yung pwede mo munang masuggest na dapat meron man lang silang ganong expectations, ganong skills. Okay. Kasi maraming tao, basta pag franchise ko yan, uupo na lang ako. Lalabas ako ng pera, mali uupo na lang ako. Mali yun. Meron akong isang franchiser na medyo
ganon yung mindset niya. Sabi ko, hindi ka dito investor na silent investor, hindi. Franchisee ka dito, okay? Kasi pag investor, talagang boss na boss kita, di ba? Ganon tayo. Hindi, franchisee ka. Ibig sabihin, negosyo mo yan, ikaw gagalaw, pero susuporta kami sa'yo, di ba? Susuporta kami sa mga kailangan mo. Kasi in the end ako, okay, talabas nga, hindi kita technically boss more on kliyente kita di ba? Pag franchisee or partner tayo, ganyan. We are trying to make this work, parehas tayo. Kasi ikaw, nakaipit sa'yo yung pera mo. Ako naman, nakaipit sa akin yung pangalan namin. Kung 4 branches kami at lahat to successful, pag ang 5th branch namin fail, ibig sabihin 80% success rate lang kami. Masakit yun. Diba? So, ang gusto ko, pang-lima, 100% pa rin kami. Diba? So, ibig sabihin, ako nakataya na ako dyan. Bago ko pala nandyan, ako, lub-lub na ako dyan. Kaya ako, iniisip ko rin, pag actually, may mga nag-inquire talaga. Ako, ang hinahanap ko is, totoo lang, gusto ko sana, may business experience. Yun. Tapos, kasi pag wala, baka nga mamaya isipin na, maglalabas lang akong pera. Ganyan. Grabe naman yun. Di ako naging tao ako pagagalaw para sa'yo. Pero totoo lang, pag gano'n nangyari, no choice ako. Kaya hanggat maaari, pag gano'n nakikita ko na ay, okay, mukhang dito gagalaw. Mukhang kulang yung experience niya. Huwag na lang. Huwag na lang mag-franchise. Mamaya magtalo pa kami, di ba? Okay, malamang magtatalo kami tapos in the end, siya pwede siyang bumitaw, di ba? Pero ako, wala no choice ako. Sasabihin mo na yun. Ako maapekto lang, pangalan ko yun di ba? I think ang required is sana may experience sa bit. If wala naman, sana may experience sa people management. May background talaga na may maitutulong.